Dahil nga sobrang bored ako sa bahay at lagi na lang akong nandoon lang lagi sa aking tindahan at sa aking siomai at halo-halo nagfo-focus. Medyo nakaramdam ako ng pagod nitong araw kaya nung dumating yung kapatid ko nag-aya ako na gumala kami at kumain supposedly ng bok choy. Kaya lang yung kapatid ko nanghingi siya na sabi niya kung pwede lumi na lang daw. Kaya ayun, sabi ko sige maglumi tayo. And nadaan na namin yung kapitbahay namin dyan. Kaya sabi ko sumama na siya kasi naisip ko naman na dadalawang ka lang kami ng kapatid ko. Inaya ko kasi yung isang pamangkin ko kanina kasi yung pamangkin ko lang yung natira. Kaya lang ayaw niyang sumama dahil nga ewan ko, siguro gusto niya mag-internet or mag-phone na lang. Di sabi ko, sige kami na lang, sabi niya dalhan na lang daw siya. So, ang inaya ko na lang nung nadaanan namin yung kapitbahay namin dun sa cruising ng papunta doon sa pupuntahan naming lumihan. Ayun, dinala na rin namin siya. Sabi namin, sama ka na para masaya. Kaya ayun, dinala siya namin doon sa Tuto na kainan doon sa Tuka na part din siya ng Bagumbayan Sultan Kudarat pero doon na siya sa Barangay Tuka kasi yung sa amin Barangay Poblasyon kami kaya ayun pumunta kami doon and ang ganda talaga ng nadadaanan namin kasi sobrang green ng view and talagang ma-amaze kayo kung green yung ano mo, mahilig ka sa mga green surroundings, mahilig ka sa yung maganda sa mata, so pwede kang dumaan dun sa papuntang Tuka, ang ganda niya and yung sunset din maganda din kapag gabi. So ayan, tumating na nga kami dyan sa Tuto and nag-aanuhan pa kami ng kapatid ko kung ano bang order namin, kung yun lang ba, yung lumi lang ba and yung drinks namin. Sabi niya mag-coke na lang kami, so yun na lang yung in-order namin and sobrang sarap niya guys kasi 200 yung isang serve niya pero sobrang laki na ng kanyang bowl, so hindi ka mabibitin, hindi ka rin lugi kasi nga malaki na yung bowl. So ayan, kukuha sana ako ng coke yan pero sabi nung nagluluto, sabi niya mamaya na lang kapag tapos nang maluto yung lumi kasi hindi rin namin siguro maiinom yun agad dahil nga iintayin pa namin yung pagluto nila ng lumi kaya inaantay pa namin dyan sa table. Inantay namin ng mga hindi naman sa sobrang tagal kasi pagkatapos ng mga ilang minuto naluto na din naman. So ayan, tatlo kami, nag-uusap kami dyan ng kapatid ko about sa mga bagay-bagay sa mga pag-aaral niya and ayun, umalis ako saglit kasi kumuha ako ng serving spoon dahil nga nalimutan ata nung naglagay na walang serving spoon yung paglalagay niya, kutsara at tinidor lang yung nalagay niya kasi pero ako na lang yung kumuha. So ayan, nag-uusap kami ng about sa kaklase ng mga kaklase ng kapatid ko about sa pag-aaral niya, mga reports niya kasi ganyan yung banding namin ng magkapatid, parang kinikwento niya kung anong nangyayari sa kanya sa buong araw, kinikwento niya lagi kung ano yung grades niya. So ganyan yung nagugustuhan ko sa kapatid ko kasi open siya lagi sa akin, parang ino-open up niya kung kanino siya may naiinis na mga kaklase, ino-open niya kung ilan yung grade niya, kung sino yung mga gusto niyang teacher kahit hindi naman ako nagtatanong, but I'm grateful to that kasi hindi siya nagtatago ng secrets kapag ganyan. Naniniwala kasi ako na kapag ganyan yung klase ng tao, hindi yan magtatago ng secret sa'yo, parang tinuturing ka niyang best friend niya, tinuturing ka niya na hindi lang kapatid kundi pwede niyang ma-share ng mga gusto niyang ma-share kapag malungkot siya, kapag masaya siya, i-share niya sa'yo. So ayun, so habang kumakain kami dyan, nag-uusap kami ng seryosohan, nagtatawanan din kami kasi nga may mga nagkakwento siya na mga hindi niya nagugustuhan and then minsan naman din naman talaga naiiwasan na makakapag-bash ka talaga. So ayan, kain lang kami ng kain tapos tawa, ngiti, ayan. And paminsan-minsan din tinatanong ko yung kasama namin kung okay pa ba siya kasi nga baka na-OP na siya sa amin pero mukhang okay naman. So pagkatapos namin umuwi na kami and guys, sobrang ganda talaga ng sunset dyan kasi kitang-kita mo talaga habang umuwi kami. Sabi ko nga sa kapatid ko at saka sa kasama ko kanina na grabe yung sunset, maganda dyan, magkaroon sana ng resort, magkaroon ng swimming pool or kahit swimming pool lang para naman maganda tingnan kasi pwede siyang tambayan kapag gabi. O tingnan nyo guys, so ayan yung moon and makikita nyo mamaya na nandyan yung
yung paglubog ng araw, makikita mo dyan, ayan yung sunset, para siyang sa harap ng dagat. Pero yung totoo talaga, maisan yan. So, ayan yung sunset guys, kitang-kita. So, maganda dyan kapag merong swimming pool na pwedeng papagtambayan, di ba? Makikita mo yung sunset, makikita mo yung kung paano lulubog yung araw dyan. Kapag meron ng nagpatayo ng resort dyan. Bibiroan nga kami ng kapatid ko kanina, na sabi ko, balang araw sana maging atin tong lupa na to, tsaka patatayuan natin ng swimming pool or di kaya resort, di ba? Pero hanggang pangarap lang muna kami, kasi nga syempre wala namang masamang pangarap, di ba? Pero malay natin mangyari yon balang araw, di ba? So ayan kami, yung tatlo. So kapatid ko na yung nagda-drive nung pauwi, kasi nga parang tinamad ako mag-drive ng motor pauwi, kaya siya na yung sinabihan ko na siya na muna ang mag-drive. So pagdating namin dyan, dumaan pa kami doon sa away, kasi nga may bibilhin pa ako, like yung mga paninda ko na kulang, kailangan ko pang bilhin. So dumiretso kami ng away para makapamili pa ako ng mga kailangan kong bilhin, and para makadagdagan yung mga paninda ko, kasi nga yung ibang paninda ko wala ng stocks. So dyan yung grocery na pinagbibilan ko ng mga product na binebenta ko dito sa bahay. And also yung iba pa pagdating sa bahay, so nagkuha na ako ng mga nilabhan ko, kasi nga para maligpit ko na siya and maitago ko na siya, matupi ko na rin at malagay sa lagayan. So ayan na yung inuna ko. Pagkadating ko ng bahay, pumunta agad ako doon sa sampayan para kunin yung mga sinampay ko, and after ng pagkuha ng sinampay, saka ko naman itinupi para mailigpit ko na lahat yan.